Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Ayan, may isa na naman tayong reaction video dito kay Rob Trip. Alright, intro tayo. Alright guys, sa mapagpalang araw, represent Erwin admits being undocumented worker in US. Undocumented ang papeles na ni Erwin Tulfo Ayan, Represent Erwin Tulfo has admitted to being an undocumented worker in United States. Nag-TNT inaamin ni Represent Erwin Tulfo in the past saying he did so to support his family. Para suportahan ang kanyang pamilya. Kaya siya TNT sa US. Ayan, panoorin po natin and further ado, let's do watch. Representative Erwin Tulfo has admitted being an undocumented worker in the United States during the 1980s and the 90s to support his family. Here's the report. Nagtungo po ako sa Amerika para pakainin ang anak ko, pag-aralin. That's what I did. That's the only mistake that I did. Nag-TNT po ako. That's true. This is the admission of House Deputy Majority Leader and ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo on his program Punto Asentado, following criticisms questioning his credibility. Ayan, inaamin naman ni Erwin Tulfo nag-TNT siya. Ang tanong, baka US citizen pa rin siya. Ayan, baka sa pagtakbo niya magkaroon ng problema. Alright? Ayan, panoorin po natin yan, guys. Loko, yung pinakain ko sa mga anak ko, pinag-aral ko, galing po sa pawis ko. I work hard. I work 12 hours, 16 hours a day for 10 years. And now you tell me na manluloko ako? Na 10 years, no, nasa US at nagtatrabaho para ibuhay sa kanyang pamilya. Ayan, sabi ni Erwin Tulfo. Hindi natin alam kung totoo ito. Niloko ko ang taong bayan. Why? Wala po ako niloko. And I am proud to say na yes, nag-TNT po ako. Gumawa po ako ng diskarte para mabuhay ko po yung mga anak ko. A letter allegedly from the U.S. Embassy in October 2022 surfaced online. It accused Tulfo of using a fake birth certificate under the name Erich. Ayan, yun lang. Nagpeke ng birth certificate itong si Erwin Tulfo. Kaya siya, may isang vlogger yatang nag-reaction sa kanya, nag-react. Alright? Ayan, panoorin po natin yan. Alright? Was born in Hawaii instead of Tacloban Leyte in 1963. This is not the first time Tulfo's U.S. citizenship has been questioned. In 2022, similar... Yun lang, nagbigay siya ng peking dokumento, no? Ayan, pinanganak daw siya sa Hawaii, pero sa Tacloban. Were raised during his confirmation as Secretary of the Department of Social Welfare and Development, or DSWD, which hindered his appointment. Hindi ko po ikinahihiya, bayan, na I was once an undocumented alien, na I was once an illegal OFW dahil wala akong papel. Hindi ko po ikinahihiyan, pero hindi ko po pinangangalandakan. Why? Hindi ko po ikinahihiya because yung pinakain ko po sa mga anak ko, hindi ko po ninakaw, hindi ko po iniskam, wala po akong kaso sa Amerika, wala po nagkaso sa akin. Tulfo spent 10 years in America. He left the Philippines in 1986 and worked as a dishwasher, bagger, and stockroom staff. Tulfo also insisted that he did not break any laws here in the country. Ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko. Ayan, wala siyang sinira dito sa Pilipinas, no? At ginawa lang niya dahil daw sa kanyang pamilya. Para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap, kung kasalanan ho yun sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan, wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniskam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Wala po akong niloko. For News 5, I'm Marian Enriquez. We are One News. Alright guys, napakinggan at napanood po natin ito kay Erwin Tulfo.
na sinasabi niyang undocumented worker siya sa US. Alright, ginawa lang niya dahil sa kanyang pamilya. Alright, ano kaya magiging verdict dito kay Erwin Tulfo? Tatakbo pa namang senator yan, ha? Alright, maraming salamat sa panonood pakinig dito kay Rob Trip, and see us again sa ating the next one. And peace out.